Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat and welcome sa ating Midday Boost program. At ngayon po ay Thursday and we are already in the final, not even week, but final days towards sa pinaka-inaabangan natin, yung Day of Pentecost. It's been more than 50 days na we were anointing yung ulo natin with the oil with one main prayer request. Anong request yun? Kung wala pa kayong Holy Spirit, matanggap niyo yung Holy Spirit. And if you have already the Holy Spirit, para ma-revive kayo. And hindi na tayo makakapag-antay para sa Sunday na to kasi meron tayong expectation this coming Sunday. We are expecting na marami ang mabuborn of God, maraming magsisisi sa kanilang kasalanan. So, isa pa nga lang na nagsisi, meron ng celebration sa langit. So, imagine niyo this coming Sunday, people na magre-repent, people na makakatanggap ng Holy Spirit. So, yan po yung ating expectation para sa Sunday na ito. And today's topic, pag-uusapan natin sa day 18 ng 21 days natin, itong natural men and the spiritual men. Kasi kapag natanggap natin yung Holy Spirit, tayo ay natatransfer from natural men sa spiritual men. Para mas maintindihan ninyo, let's read itong Bible verse na ito. Sabi dito, hindi tinatanggap ng likas na tao, ito yung natural men, okay? Ang mga bagay na ukol sa Espiritu ng Diyos. Sapagkat kamangmangan sa Kanya ang mga ito at hindi niya ito maaaring malaman dahil ang mga ito ay nasisiyasat sa kaparaanang espiritual. So dito makikita natin yung dalawang kind ng tao. Yung likas na tao, yung natural, hindi niya daw nagigets kung ano yung sinasabi ng Espiritu ng Panginoon. And that's actually yung totoo. Kasi alam natin na even though sabi natin religious tayong bansa, alam natin na kahit meron tayong idea when it comes about paggawa ng tama, hindi natin magets minsan kung bakit tayo dapat gumawa ng tama. Hindi natin magets kung bakit ako yung mag-a-adjust. Ilang beses na natin napag-usapan yung kapatawaran. Na bakit sa kapatawaran kasi sa mata ng mundo kamangmangan. Bakit kasi bakit nga ba magpapatawad? Parang ikaw yung talo kapag nagpatawad ka. So sa natural men, kahit anong explain natin, parang hindi nila magets yung importance. Bakit? Kasi yung Holy Spirit lang talaga yung magkukonvince sa tao na maintindihan yung mga bagay-bagay na spiritual. Akala nga nila kamangmangan. Like, dito rin sa Hong Kong, di ba, minsan, pagpunta sa church, hindi lang actually sa Hong Kong, sa lahat, pagpunta sa church ng madalas, tama yun, pero sa mundo, parang, what is that? Parang, masyado ka nang pumupunta sa church. May mga members tayo na umaattend mula 7 a.m. pag Sunday at uuwi lang pagkatapos ng 5 p.m. And then alos literally magdamag sa church. Pero may mga tao, may mga kakilala na tatawagan sila, anong ginagawa mo dyan? Nababaliw ka na. Pero interesting kasi kapag maghapon sa inuman, walang kontra yung mga tao. And maraming halimbawa sa mga, sabi natin normal para sa mundo, pero dahil meron kang understanding na mula sa Diyos. For example, let's say, isang example dito kapag merong, alam mo yung something na gusto mong i-prove yung sarili mo kasi may mga tao na sabihin natin na pino-provoke ka na hindi kasi kailangan mong i-prove na wala ka talagang mali. Hindi mo talaga ginawa 'tong bagay na 'to, and minsan pino-prove in a way na gusto mong merong makapansin sa'yo. Prove in a way na puwede ring gusto mo lang ipakita na meron kang silbi, na meron kang ibubuga.
na meron kang something na ginagawa para sa pamilya mo. And itong prove na 'to, for example, iniisip ng mundo, kasi dapat makita ka. Pero minsan kasi kailangan mong ibaba yung sarili mo. For example, may kaaway ka, gusto mong ipakita na mali siya, mali yung reasoning niya. Pero para magkaayos kayo, kailangan mong ibaba. Hindi mo kailangan i-prove na tama ka, mali siya. Kasi the moment na pino-prove mo sa isang tao na hindi, mali ka, mali ka, mali ka. And then, the more na ipipilit nila na hindi. Gusto kong pakinggan yung sarili ko. Gusto kong linawin yung sitwasyon. Pero the more na gusto mong linawin sa sarili mong paraan, hindi mo kayang gawin. Kasi ipilit mo man sa isang tao yon kung namumuhay siya sa likas niya, hindi sa Diyos. Ikaw na nasa Diyos, kailangan mong isipin, paano ko mapapagamit sa Diyos? Sa way niya, hindi sa way ko, sa likas ko. And talking about yan, panoorin po natin itong testimony ito para mas magets ninyo kung anong ibig sabihin kapag tayo ay mula sa natural man and paano tayo matatransfer sa spiritual man. Panoorin po natin ito. My husband cheated on me and left me with our 4 children. Because of the pain, I told myself I would never forgive him, even if I saw him dying. To survive, I worked in Macau and had to leave my children behind. I was drowning in pain, disappointment, and depression. I turned to drinking and gambling, and I entered a wrong relationship out of revenge. I tried everything to escape the depression, but nothing worked. Then my worst fear happened. My children became rebellious. They fought, married young, stole, and followed the wrong crowd. I was full of guilt. I kept asking myself, how can I guide them when I am not living right myself? At the same time, our family faced health problems. I felt numb in my head and could hardly walk because of ankle pain. My youngest son could not get out of bed because both of his legs were swollen. The doctor said his kidney was damaged. My granddaughter kept getting urinary infection and was often sick. Medicine did not help. My grandson had a persistent cough and was diagnosed with tuberculosis. Financially, I was also struggling. I became addicted to reloaning from the bank. The worst was happened. I borrowed 30,000 Hong Kong dollars for an investment that gave no return. I had no savings because everything I had was for my 4 children. But at the health center, I learned about surrendering everything at the altar. I left my children's rebellion, their future, my addictions, my health problems, even my wrong relationship there. I wanted a revival in my life, so I decided to prioritize receiving the baptism in the Holy Spirit. I chose to put God first in my life. I forgave my ex-husband, my children, myself, and even the person who caused me financial loss. For the first time, I experienced a deep inner peace. Then one day, my ex-husband niece messaged me. He was very sick with diabetes and needed surgery to remove one of his toes. At first, my children did not want to help him, but through the Holy Spirit, I encouraged them to bring him to the hospital. That was the moment true forgiveness happened. The surgery was successful, and he was able to return to his province. For the first time, I prayed for him not with anger, but seeing him as a soul. Today, there is peace in our family. My children are now responsible and independent. My 3 older children have their own families and stable income. My son, my grandchildren, and I have received healing. I am now debt-free. I am able to save from my monthly salary from my future. Even the money I lost,
I was eventually returned little by little. Most of all, I am free from depression, addiction, and bitterness. My family found healing, restoration, and true forgiveness. For the first time in 17 years, I can truly say I am at peace. At the altar, I found that true revival in all areas of my life. Kapag spiritual yung isang tao, magigets niya kung ano yung sinabi sa testimony. Bakit? Kasi napatawad niya yung lahat ng gumawa ng mali sa kanya. So sabi ko nga, pag natural ka, parang iisipin mo, ba't niya pinatawad? Ba't niya pinatawad? Naku, dapat gantihan niya kasi ganun yung mentality ng mundo. So, pero dito makikita natin yung natural and yung spiritual. So, kung napapansin nyo po na the way ka mag-react, parang yung typical na tao lang sa mundong ito, ask God na mabago ka. At yung pagbabago na yan, hindi yan ikaw na pipilitin mong mag-adjust. No? Dapat naturally rin na ikaw ay spiritual. Sa paanong paraan? Sa pagtanggap ng Espiritu Santo. Let's read once again itong verse na ito. Hindi tinatanggap ng natural men ang mga bagay tungkol sa Espiritu ng Diyos, sapagkat kamangmangan sa Kanya ang mga ito, at hindi niya ito maaaring malaman dahil ang mga ito ay nasisiyasat sa kaparaan ng spiritual. And yan po yung dapat ninyong maintindihan. Ang taong spiritual, naiintindihan niya yung bagay na spiritual. Pero ang taong natural, hindi niya na ba iintindihan yung mga bagay na spiritual. So ask God kasi nasa final week tayo and maybe they notice as well sa sarili nila na even the way they react, even the way they behave, typical kung paano yung mundong ito, mabilis silang matangay. Bakit mabilis silang matangay? Kasi nga wala yung Espiritu Santo. And for example, nandito kayo nung linggo, pinag-usapan natin 'di ba yung bunga ng Espiritu Santo. Marami doon hindi nagme-make sense para sa mundo, yung pagpapatawad, self-control, peacemaker. Peace, parang hello, sa mundo ang dami na nangyayari, magkakaroon ka pa ba ng peace? Yung mga taong nasa gera, paano sila nagkakaroon ng peace kahit na nandun sila sa lugar na punong-puno ng kawasakan. So, balikan nyo yun kasi gusto namin na makita nyo sa sarili, mag-reflect. Ano yung mga bagay na para sa akin, makikita ko doon, wala pa ako, iba yung reaction ko, at gusto kong magkaroon nun. So gagawa po tayo ng prayer. Ihanda nyo po yung tubig ninyo. Kasi later on, iinumin nyo yan, asking God na i-refresh kayo. Even yung mind ninyo to be refreshed. Para at least alam ninyo kasi, di ba, nasa process tayo ng step 1, unahin yung Diyos. Step 2, linisin yung bahay. Step 3, imbitahan siya ng buong lakas. So, itong prayer na ito ay sana maging self-realization ninyo. Okay? Please close your eyes and let's make our prayer. Panginoon, in the name of the Lord Jesus Christ, alam namin na kahit anong linaw ng explanation sa taong natural, di nila magigets. Pero siguro, itong taong ito, aminado siyang natural siya. And willing siyang matransfer sa spiritual side. Kaya nga, kahit hirap siyang maunawaan, humihiling sa sayo na maunawaan to kasi gusto niyang matransfer into spiritual side. And I believe, ikaw naman yung nagko-convince. Hayaan mo na itong simple prayer na ito, not even long prayer, itong short prayer na ito ay maging reason para ma-realize ng taong ito kung ano yung dapat niyang linisin sa kanyang bahay. I-eliminate sa kanyang sarili. O Panginoong Jesus, basbasan mo yung tubig na ito para the moment na inumin niya to, tanggapin niya yung restoration, yung refreshment sa kanyang isipan. In the name of the Lord Jesus Christ. Pwede nyo na pong inumin yung tubig na yan and then tanggapin ninyo
ang linaw na kaisipan. Kung napapansin mo na natural man ka, pero willing kang matransfer, sincere ka na matransfer sa spiritual side, I believe God is revealing something to you in this program. Ito yung aking prayer in Jesus' name. Inumin niyo po yan kasi alam ko na yan tubig na yan hindi na basta ordinaryong tubig. In the name of Jesus Christ, Amen. Amen. So mga kaibigan, this coming Sunday, prepare yung sarili ninyo. Even yung clothes, I am even advising and suggesting sa mga tao na kapag darating sila sa church, avoid talking to anyone. Alam ko po na madalas magandang i-compliment natin yung mga kaibigan natin, pero this time, exempted, okay? Upo lang kayo, magbasa kayo ng Biblia, stay in spirit. Kung magto-toilet man kayo, still, use lang ng bathroom and then balik and then stay in spirit, stay in prayer. Huwag malate. Alam ko na malaking challenge na hindi malate, especially kapag sa first meeting kayo uma-attend. Pero lahat ng yan nakikita ng Diyos yung effort natin. Prepare yung clothes ninyo, lahat ng dadalhin nyo, Saturday pa lang. And meron kayong mentality na magkakaroon kayo ng bagong story. Matatransfer kayo from natural into a spiritual men and women. And speaking about women, meron tayong Godlywood Self-Help, di ba? Kailan yun? So, yung Godlywood Self-Help natin sa 3 p.m. ng May 25. So, kung maganda yung topic na to kasi maraming topic na dinadala yung mga babae. So, kung makikita nyo yung advert din natin, magkakaroon kayo ng hint kung patungkol ba saan yung Godlywood Self-Help natin. Kasi it's all about sa kababaihan lang, like trauma, mga unforgiveness, addiction, lahat. And magdala po kayo ng notebook. Ako na nagre-remind sa inyo, ha? Magdala kayo ng notebook kasi yung lesson is something precious. Something precious. For sure, matutulungan nyo yung sarili ninyo. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos at mag-ingat kayo. Prepare para sa Sunday of Pentecost.